Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, inaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Press Club Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Joshua Lataw na nagsasabing sa umaga sa tanghali maging sa gabi tayo po ay magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay June 8, 2021. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:09 ng gabi. Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating mga kababayan? Ano nangyari? Di ba? So nagkaroon po tayo ng konting technical but unfortunately, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa ngayong gabi. So ang ating pong mga nakikita dyan po sa screen, pagtyagan nyo na lang po ang inyong lingkod. Siyempre, tayo pa ay dumalo doon po sa Patawag, dyan po sa isang orientation seminar sa lugar po ng dyan po sa Elorde Complex. Siyempre, nakatdaop ang palad po natin ng mga kasamahan ng buting senador na si Manny Pacquiao, of course naman ang kanyang mga team ng PDP Laban. Di ba? So sa ating pong mga ating mga balita ngayon, so tuloy-tuloy po lang po tayo sa ating mga balita. Sinasabi po ba, what happened to our country? Okay na? Batay po sa ating mga balita, 40 million bakuna darating mula Hunyo hanggang Agosto. Marami Sinovac vaccine sa edad na 13 hanggang 17 kinakasana. Nurses pumalag sa 5 deployment cup. May Celtec na parak tututukan. Aba naman, E4 vaccination lumarga na. 12 million essential workers target mabakunahan sa NCR Plus 8. Ganun din po sa ating mga ulo ng ating mga balita, 16 impormante binigyan ng PDEA ng mahigit 3.5 million cash rewards. Duterte nakikitang malapit ng mapuksan COVID-19. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:12 ng gabi. 40 million bakuna darating mula Hunyo hanggang Agosto. Inaasahang nasa 30 hanggang 40 milyong dosis ng bakuna laban sa COVID-19 ang darating mula ngayong buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay Secretary Carlito Galvez Jr., Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19, nasa 10 hanggang 11 milyong doses ng bakuna ang matatanggap ng gobyerno ngayong Hunyo, kung saan kabilang ang 5.5 million mula sa Sinovac Biotech ng China at 1 milyon na dumating noong linggo. Bukod pa rito, ang milyong dosis na darating sa Hunyo ay talaga malaki. Ito po ay nasa 4.2 million mula sa vaccine sharing sa COVAX facility. Kabilang ang 2 million Pfizer dose ng darating din sa Hunyo hanggang 2 million AstraZeneca or 250,000 Moderna at 100,000 Sputnik vaccine ng Russia. Ayon kay Galvez, maring umabot na sa 400,000 hanggang 500,000 na mabibigyan ng bakuna kada araw sa susunod na buwan. Dadagsa ng bolto ng ating mga bakuna. All in all, makaka-receive po tayo ng 30 hanggang 40 milyong bakuna sa June, July at August, ani Galvez. Hinihikayat muli ni Galvez ng mga mamamayan na magpabakuna dahil ito ay ligtas at epektibo.
Doon po sa ating mga kababayan marami nang darating na bakuna kaya handa-handa na po tayo talaga naman sana tangkilikin na po natin ang lahat ng bakunang darating sa ating bansa. Sa Sinovac sa ating para sa edad na 3 marami nang darating na bakuna kaya handa-handa na po tayo talaga naman sana gagamitin ng Sinovac lahat ng bakuna para sa mga bata sa vaccination program ng pamalaan. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berheri na tinututukan nila ngayon ng China na inaprubahan na ang emergency use ng Sinovac para sa mga nasa edad na 3 hanggang 17. Pag nabuo na nila ang mga ebidensya na kumpleto ang trial at nagsumite sila sa Pilipinas ng kanilang Revision for Emergency Use Authority or EUA, pag-aaralan niya ng mga eksperto ayon sa kay Berhere. Nitong Mayo, sinabi ng Department of Science and Technology or DOST na naghahanda na rin ng Pfizer at Moderna ng application para sa EUA ng kanilang bakuna para sa mga bata. Sa kasalukuyan plano ng lamang ni Vaccine Cesar Secretary Carlito Galvez na isama sa vaccination ang mga nasa edad 12 hanggang 17 taong gulang. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:15 ng gabi. Ngayon po ay June 8, 2021. Ngayon po ay Martes. E4 vaccination lumarga na sa 12 million essential workers. Target bakunahan sa NCR Plus 8. Lumarga na ang vaccination para sa E4 priority group o mga essential workers kung saan nakatutok ang Department of Health DOH sa National Capital Region NCR at 8 pang lugar na namataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Tinukoy ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na nasa 12 milyon essential workers mula sa Metro Manila, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, Rizal, Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao ang unahin ng bakunahan sa E4 group. Maaring maging estratehiya ang pagbase sa edad o sa mas nakakatanda para nakalinya ang programa na prioridad ang mga vulnerable. Maaring maging talagang naglalabas ng Intelligence Task Force o IATF ang panuntunan sa pagbakuna sa mga manggagawa. Sa datos ng DOH, nasa 22 milyong essential workers sa buong bansa ang maaring makasama sa E4 group. Ang 10 milyon dito ay nasa labas ng NCR at 8 lugar na nabanggit na isusunod na mabakunahan depende sa pagdating ng supply ng bakuna sa bansa. Umaasa ang pamahalaan na makakatanggap ng 10 milyong dose ng bakuna ngayong Hunyo at 15 milyon para sa Agosto para sa ma-recover ang mga kabilang sa E4 group at mga hindi pa nababakunahan sa ilalim ng E1 health workers, senior citizens, person with comorbidities, with aba naman. Ito ang maganda, no? So, doon ibig sabihin po nito, yung hindi mga nakasama doon sa E1, E2, E3, hanggang sa E4, ito po ay makukover na po ng mga darating na bakuna. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:17 ng gabi. Duterte nakikitang malapit na mapuksa ang COVID-19. Kinumpiro ni Pangulong Rodrigo Duterte sa light at the end of the tunnel ang pagdating ng maraming bakuna laban sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa tip message sa symbolic vaccination ng mga economic at government frontliners, tinawag ni Duterte na isang major milestone ang okasyon. Pinangunahan ni Health Secretary Francisco Duque III at iba pang opisyal ang symbolic vaccination ng mga food industry workers, isang journalist, isang truck driver, BPO personnel, isang food delivery rider at iba pa. Nasa 30 milyon ang mga essential workers sa bansa na kabilang ang E4 priority category. Nilinaw naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na tuloy pa rin ang pagbabakuna sa mga health workers, mga taong may ibang sakit at mga senior citizen kahit nagsimula ng bakunahan ng mga nasa E4. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. DOH nakatutok sa COVID-19 case sa Mindanao.
Magpapadala ng dagdag na pundo ang Medical Supplies Department of Health DOH sa mga COVID-19 hotspot sa Mindanao makarang malampasan ng mga rehiyon ang dami ng bagong kaso ng Metro Manila. Kabilang sa may pinadadala ay ang mga dagdag na medisina, personal protection equipment, PPE at dagdag na pundo para sa mga paggamutan sa rehiyon para mas epektibong malabanan ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Pinag-aaralan pa ng DOH kung magpapadala muli ng dagdag ng mga health workers dahil sa kailangang balansehin pa rin umanong sitwasyon ng Metro Manila na nasa moderate risk pa rin. Sa kasalukuyan, nasa 25% ng mga bagong kaso ng COVID-19 ay mula sa Mindanao, 20% ang galing sa Visayas at 13% sa Metro Manila, habang 40% ang galing sa iba pang bahagi ng Luzon. Noong nakarang linggo, inilagay ng Davao City sa Modified Enhanced Community Quarantine or MACQ, habang ang General Santos City ay inilagay sa General Community Quarantine GCQ dahil sa pagtaas ng kaso sa kanila. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. 1.5 million fully vaccinated na. Umabot na sa 1,544,332 individual ang fully vaccinated na o nakatanggap ng kanilang ikalawang dose sa datos ng Department of Health DOH na itala sa 5,965,651 doses ang naibigay na ng pamahalaan mula ng umpisahan ng vaccination nitong Mayo. Umabot na naman sa 780,352 doses ng bakuna ang naipamigay sa publiko sa ika-4 na linggo ng vaccination program, habang nasa 937 ang average ng vaccination site na nag-operate sa loob ng isang linggo. Ayon sa DOH, ang bilang ng vaccination sites ay depende sa supply ng bakuna. Umabot na sa 1,398,710 health workers or A1 at 1,537,365 senior citizens or ito, at umabot na po sa 1,472,985 person with comorbidities ay ito pong tinatawag na E3, at umabot na po sa 12,259 essential frontliners or E4 ang nabakunahan. The vaccinated population are also urged to continue practicing the minimum public health standards as you still infected with COVID-19 infected or people, paalala ng DOH. Ganon din po, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. 80% ng NPA mga katutubo. Aba, mabigat ito. Ibalik mo nga doon sa ating doon mo lang sa nakikita ang ating mga nasa online, So tuloy-tuloy pa rin po tayo. 80% ng NPA mga katutubo. Nasa 80% ng armadong grupo ang CPP-NPA sa ngayon ay binubuo na ng indigenous people, IPS or mga katutubo na persano manong dinudukot at ginagamit bilang mga kumbatant o mandirigma ng Communist Terrorist Group or CTG. Ayon kay Gary Florendo, National Task Force to End Local Communist Armed Complex or NTF-ELCAC, and Assistant Spokesperson sa IP Concerns and dami ng NPA na IPs ay base na rin bilang mga nagsisuko ng mga CTG sa pamahalaan. Sinabi ni Florendo na kailangang whole of nation approach o sama-samang pagtulong upang puksain ang komunistang terorista o CPP-NP-NDF. Inihadam na Dato Bawan Jake Lanins, isang dating kadre ng CPP-NP-NDF at Executive Director ng Mindanao IP Council of Elders, ang mga umano'y panlilinlang sa mga IP. Aniya makikipagkaibigan ng mga CPP-NP-NDF sa mga leader o nakakatanggang mga IPs at ialok ang kanilang tulong bilang isang kaibigan. Kapag tumanggi umano ang mga leader ng IPs, kamatayan lamang ang kapalit nito at sasakupin ang buong komunidad sa pamagitan ng dahas at pananakot bago iorganisa ang lahat ng kasapi ng tribo.
Ang mga lalaki ay gaging kasapi ng milisya ng bayan. Ang mga kabataan ay pag-aaralin at sasanayin ng mga mandirigma laban sa pamahalaan at mga kababaihan ay tuturan kung paano sumuporta sa armadong pakikibaka. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:23 ng gabi. So bago po tayo magpapatuloy, siyempre regards po natin itong miyembro lahat ng magandang gabi. Aba naman, ito pong miyembro ng Guardians GBT TCI dyan sa lugar ng dyan lalo na sa Santo Rosario, Hamindan, Capiz Chapter ba? Malayo-layo ito at ganun din po. Pasalamat sa nagbati PCGSNG Bagwes Shout out na lang din po sa ating namin sa TCI NCR ay si Per Alex Sugano. Aba naman itong ating kasama na si Mr. Alex Sugano, siya po palang presidente ng GBI. Ito pong Guardian CBT at TCI dyan at gano'n din po itong si Director Alex Sugano ay miyembro ng Paranaque Police Multipliers at napakasipag at gano'n din po siyempre regards na rin po natin itong si Mr. Robert De La Cruz. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:24 ng gabi. Mahalaga ang SIM Card Registration Act arayon kay Inihayag ni Anti-Crime and Terrorist Community Involvement and Support EXCI's Party List Representative Eric Guyap ang kahalagaan ng pagpapasa ng House Bill number 583 o ang Subscriber Identity Module SIM Card Registration Act. Ito ay dahilan na rin sa patuloy ng mga fraudulent acts o panluloko na ginagawa ng ilang individual sa mga delivery riders na kabilang sa mga essential workers ng bansa ngayong panahon ng pandemya. Ayon kay Yap, sa simula pa lamang ng COVID-19 pandemic ay maaari ng Pinoy ang umasa sa mga delivery services gaya ng Grab at Foodpanda upang mapadeliver sa kanilang tahanan ng pagkain at iba pang item kanilang binili at hindi na nila kailangan pang magtungo ng personal sa mga tindahan upang makaiwas na mahawaan ng virus. Gayunpaman dahil na niya sa pagtaas ng demand sa naturang serbisyo, naging easy target naman ang mga naturang delivery riders ng mga scammers. Ilang beses na may nabalitaan o mismong lumalapit sa atin ang naging biktima ng gawaing ito, mayroon ng bubuk, cash on delivery, tapos ipapadala sa picking address. Ang nangyayari dihado ang ating drivers kasi pera nila ang ginagamit tapos wala naman pala talaga yung bibili ayon kay Representative Yap. Minsan naman na solusyonan dahil may mga bumibili naman o sumusulong ng mga fake banking pero hindi ito sustainable. Kailangang mapapanagot natin ang mga scammers na ito sa pamagitan ng HB 5838 na isinumite namin sa Kongreso Paulo Duterte. Mas mapapabilis ang mga trace sa mga scammers na ito. Tuloy nyo na yan dahil makakaganda naman talaga yung registration card na SIM card na tuloy nyo na. Doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:27 ng gabi. Yung po mga nasa online, regards ko po kayo lahat Regards ko po kayo lahat yung mga nasa online ngayon. Eliasar sa mga siya ba naman, COP, may saltik na pulis, tututukan. Ito po ang sinasabi ng ating chief ng Philippine National Police. Pinatututukan ni Philippine National Police PNP Chief Guillermo Eliasar sa mga Chief of Police or COP yan mga tawan nitong may saltik. Bakit na may saltik naman? Di ba may neuro naman tayo, no? Ayon kay Eliasar, dapat na namumonitor ng mga station commander ang ugali at kinikilos ng kanilang mga pulis na sumasabak sa mental, emotional at physical stress. Kasi siyempre sa bigat ng kanilang trabaho, karamihan sa kanila ay malalayo sa pamilya, ang iba sa kanila ay nalululong sa ibang pamilya, kaya nagkakaroon ng problema o tinatawag na physical stress. Aniya, hindi biro ang trabaho na pinagdadaraanan ng mga pulis, kaya't nangyayari minsan ang hindi maganda at tamang desisyon ng mga ito. Sakaling may kakabing kinikilos ang pulis, mas makabubuting agad na aksyonan at ipatingin upang maiwasan ng paglala.
Ikinabahala ni Eliazar ang bigong pagpapatiwakal ng isang police trainee ng maritime group mula sa Rosario, Cavite na natagpuang sugatan sa rooftop ng kanilang boarding house na naisugod pa ito sa Divine Grace Hospital at kasalukuyan nagpapagaling. Nabatid na nakakaranas ng depression ang nasabing police trainee na nakaligtas umano'y pagbaril nito sa sarili. Ayon kay Eliazar, ito na naman ang kalagahan ng kanilang mungkahi na isailalim sa regular neuropsychiatric test at psychological counseling ang lahat ng pulis upang malaman kung karapat-dapat ng mga ito na manatili sa PNP. These kinds of tests will great help in preventing personnel from inflicting harm or themselves or another people, dagdag pa ni Eliazar. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. 16 na impormante ng binigyan ng PDEA ng mahigit 3.5 million cash reward sa balato naman dyan. Nasa 16 na civilian informants ang nakatanggap ng kabuuang 3,594,314.94 na cash rewards mula sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Dahil sa pagbibigay nila ng mahalagang impormasyon sa mga otoridad na nagresulta sa matagumpay na anti-illegal drug operation sa iba't ibang lugar sa bansa. Mismong si PDEA Director General Wilkins Villanueva ang nanguna sa awarding ceremony na idinaos kahapon ng umaga sa PDEA National Headquarters sa Quezon City, habang si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert S. Barbers naman ang siyang naging guest of honor at speaker. Kinilala lamang sa kanilang code name sa mga impormante na nakatanggap ng pabuya na kinabibilangan nina George Guarang Dambo Hagibis Hapong Jane Panda Pantalan Alvin COVID-19 Pugi Choke Summer Tokel Mambo at Jay. Ayon kay Villanueva, naging malaking tulong ang mga impormasyong ibinibigay ng mga ito para maging matagumpay ang pagsasagawa nila ng anti-drug operation, pagkumpiska ng milyong-milyong halaga ng mga illegal na droga at pag-aresto ng mga high-value target drug personalities sa ilalim ng PDEA Operation Rabbit Eye. Ang impormante na may pinakamalaking reward na nakatanggap ay si Pantalan na nakapag-uwi ng humabot ng 722,076 pesos .24 matapos na makapagbigay ng impormasyon sa PDEA Regional Office 7 Seaport Interdiction Unit na nagresulta sa pagkukumpiska ng umabot sa 12,376 gramo ng shabu. Apa, malaki. 3.76 gramo ng shabu. Aba naman. Sa isang bypass operation sa isang budiga sa S. Fortunate Street, Barangay Bacilid, Mandawi City noong August 15, 2020. Matagal-tagal na. Ang PDEA operasyon ay private eye, isang citizen-based information collection program na ididisenyo upang hikayatin ang aktibong partisipasyon ng mga pribadong mamamayan sa pagsusumbong ng mga illegal na droga activities sa kanilang komunidad. So tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:32 ng gabi. Yung pong mga nasa online, maya-maya lang po tayo po babatiin po namin kayo isa-isa. At kung okay lang po sa inyo, Chef, pakishare nyo na rin. PNP, bibili ng mobile CCTV versus anti-terrorism operation. Hindi lamang ang mga body-worn camera ang nais gamitin ng Philippine National Police, kundi maging CCTV Rapid Deployment System para maggamit sa anti-terrorism operation.
Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eleazar, ang CCTV Rapid Deployment System ay binubuo ng 10 deployable CCTVs na may artificial intelligence video management system. 10 CCTV mobile trailers at 10 generators na pandagdag sa kapasidad ng PNP Commander Center. So maganda po ito, no? Maganda po ito. Sana ituloy na po ng ating PNP Chief. Ang bawat sa camera ng CCTV ay maaaring makaload ng 200 larawan ng mga wanted na kriminal at gagamitin ito ng facial recognition para matukoy ang mga target mula sa grupo ng mga tao. Nabatid na magkakalaga ng 60 million ang CCTV Rapid Deployment System na kukunin mula sa 45 milyong natipid sa pagbili ng body camera at 19 milyong natira sa improvement ng PNP Command Center. Sinabi ni Eleazar na dahil sa masinop na pagpagastos ng pera ng taong bayan, nakakabili ang PNP ng mas maraming gamit na nakapagpahusay ng kanilang serbisyo sa mamamayan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita at malapit na tayo. Nagwawala na mister o sa pulis. Isang mister na sinasabing nagwala at nagpaputok ng baril sa Barangay Additional Hills, Mandaluyong City ang nasawi ng makipagbuno at tangkang gawin ng baril ng pulis na nagtatangkang umaresto sa kanyang kamakalawa ng gabi. Naisugod pa sa Mandaluyong Medical Center, ngunit idineklara na ring patay ng mga doktor ang suspect na nakilalang si Alfredo Nunez at taga-46 residente ng Welter Compound, Barangay Additional Hills, Mandaluyong City dahil sa tama ng balas sa baba at katawan. Batay sa ulat ng Mandaluyong City Police, dakong alas 9:25 ng gabi nang magganap ang insidente sa Block 38 Patulay Street, Welper Bell Compound. Ayon kay Mandaluyong Police Chief Police Colonel Gavin Melono, na nauna rito ay nakita ng mga residente si Nunez na nagwawala at nagpapaputok ng baril. Kaagad naman ang rumisponde si Police Sergeant Alden Salinggo ng Anti-Carnapping Unit na nagkataong nasa lugar para sa isang clandestine police operation matapos ng pagbigay lamang sa kanya ni Barangay Kagawad Salvador Melchor ng nangyayari. Nang makitang paparating si Saligo, nagpakilala ang pulis ay agad na umano itong pinaputukan ni Nunez. Ngunit maswerteng hindi tinamaan ng pulis kaya't gumanti rin ito ng putok. Itinapo naman umano ni Nunez ang kanyang bitbit na kalibre 45, kalibre 45 na baril at tumakbo pagpapatakas, ngunit hinabol siya ni Saligo at nang mabutan ito ay tinangkang arestuhin. Gayunpaman, nanlaban umano ang suspect na nauwi sa kanilang pagbubuno. Tinangka umanong agawin ni Nunez ang dalang baril ni Saligo, ngunit aksidente itong pumutok at siyang tinamaan. Ayon kay Onos, si Nunez ay may waran para sa mga kasong murder at may nakabindinding kasong rape at robbery laban sa kanya. Hinihinalang sangkot din ang suspect sa aktibidad ng illegal na droga matapos na na-recover mula sa kanyang isang pakete ng sigarilyo na may lamang sa sinang hinihinalang shabu. Nabatid na si Nunez ay unaring inaresto noong 2016 dahil sa kaso ng pananaga. Na-recover din ng mga pulis ang baril na ginamit ni Nunez sa pagpapaputok. So tuloy-tuloy pa rin po tayo. So bago po tayo magpatuloy sa ating mga balita, siyempre regards po natin itong mga nasa online. Ito pong si Mr. Julius King Pasco, and of course itong si Chief Alberto Balonso, maging itong si Chief Aba naman. Good evening, Chief. Ito pong si Monte Hermoso, Migabon Reque, dyan po sa lugar ng Sambales. So regards ko po kayo. Ganun din po ang inyong mga kasamahan dyan po sa lugar ng Sambales. Lalong-lalo na po itong ating kasama na si Chief Ricky Monte Hermoso, Migabon Reque.
Oo, ganun din po itong ating kasama na si Mr. Ray Castillo. Siya po ay batingaw ng bayan. Kumusta na po kayo, si Ray Castillo? Tuloy-tuloy na po ang daloy ng vaccine dito po sa ating bansa. Sana'y magkita po muli tayo dito sa ating studio sa iyong programang Batingaw ng Bayan. Oh, doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:38 ng gabi. Dito lamang po yan sa Impila ng Paranaque Press Club Net Radio Worldwide. At bago po tayo magpatuloy, siyempre magbibigay po muna tayo ng kaunting patalastas. Patalastas po muna tayo para naman tayo ay magkaroon ng kaunting preparasyon. Police station. Palakpakan yung sarili mo. Di ba mas maganda pakinggan na pinupuri tayo ng mga tao dito? Napakagandang feedback nila ngayon sa pulis. Ibig sabihin yan, maganda ang ginagawa natin. We are on the right track. No? Basta pagtiisan nyo lang yung caution ko. Permanent. Temporary na naman yan. It's just a role playing. No? Parang isang tatay sa anak na siyempre, pag may mali, kusunin. Pero maya-maya, wala na rin yun. Ang importante, nasabi ko, na-caution ko kayo, at sinunod nyo. At hindi na mauulit ng ginawa nyong pagkakamali. Ganoon lang naman yan. So, paulit-ulit din caution. Para at least matandaan natin kung ano yung dapat hindi natin gawin. No? Sa trabaho natin. So, we should maintain the cleanliness dun sa ating opisina. Siguro nakikita niyo naman siguro yung improvements na ginagawa natin dito. Ito'y tuloy-tuloy. Kasi gusto ko yung Paranaque City Police Station parang hotel. Na pagpasok mo, maaliwalas. No? Malamig. Yung tao na nagko-complain dyan, parang gustong matulog. Parang ganun. Diba? Mas maganda. Pagpasok sa mga opisina nyo, maganda. Maliwalas, no? Mabango. Yung lobby natin dyan, di ba? Meron na siyang air freshener. Ano yan? Tawag niya? No. Air freshener ba? Purifier. Para pagpasok, mabango. So, may mga improvement pa to na nilagay natin. Yan din, no? Yung sa part na yan, lalagyan natin ng mga halaman yan. No? Dahil si DB natin, mahilig pala sa halaman yun. Gusto niya yung mga, sa bagay tama, maganda. Ito, lagyan natin to ng halaman. Pagpasok mo dyan, para siyang hotel. Diba? Mas maganda. Maganda mag-duty. No? So, lahat ng opisina siguro malamig na. Sino pang hindi malamig na opisina? Taas kamay. Para bilang kamay ng heater. Patuloy po itong improvement natin, no? Para at least komportable po kayo sa inyong mga opisina, no? Na magtrabaho. At least maibigay natin sa inyo yung pangangailangan nyo dyan. Mga computers. Expect na lahat ng computers nyo ay mapapalitan. Printers. Ginano ko na yan, binabudgetan ko na. Yung mga lumang computers nyo, aalisin natin yan. Diba, inikot ko kayo lahat. Sabi ko, palitan nyo yan. Binabudgetan ko na yan. So, expect na mapapalitan lahat yan. Computers, printers ninyo. No? Para i-improve natin yung capability natin. No? Tandaan nyo to, this is National Capital Region. Paranaque City Police Station. Dapat yung mga equipment natin dyan ay naka-align, no? Sa syudad. Hindi yung syudad siya, yung equipment niya parang class C municipality. So dapat dito, dahil marami tayong taong kinikater araw-araw, ang population kasi dito is 665,000, no? So dapat ang capability natin, maganda yung equipment, mabilis yung servisyo. Diyan po, yan ang gusto po na inyong hepe. Sabi ko nga only the best service sa mga Paranaqueños. Kaya dapat
substation commanders, mag-initiate din kayo, no? Mag-initiate kayo, i-engage, ha? I-improve niyo lahat ng substations nyo. Kasi kayong frontliners dyan, dapat malinis, maganda, and i-procure. Pag dumating yung MOE nyo, mag-procure kayo, ha? Dapat marunong kayong mag-handle ng financial nyo, no? Aspect nyo, dapat marunong kayong mag-budget. So every month dapat nag-procure kayo ng mga bagong equipment, no? Pag mayroon tayo nakita dyan na hindi nyo kaya, so sinusupplement natin yan dito from the station. So yan po yung mga gagawin natin sa sunod na mga araw, no? Na pagdating ng 6 months ko, kaya ba nating bilhin yung mga computers na yan? Kaya, no? Oh, kaya. Oh, 6 months. Ilang months na ako rito? 4 months? August. Oh. Lahat ng computers nyo. So, supply, tignan nyo lahat ng opisina, ha? Tignan mo na kung ilang computers yan, ilang printers yan, at i-procure natin yan hanggang August. Dapat makompleto. Okay? Basta magtrabaho lang kayo, tuloy-tuloy, no? Alam nyo, totoo lang, based on merit po ako. No need for you na magbigay sa akin na kung ano-ano, rubbing elbows, kahit hindi ko kayo kilala, bibigyan ko kayo ng reward kung nagtatrabaho ka. Yung style ko kasi parang theory of carrot and stick, no? Carrot and stick. Pag may kasalanan ka, bibigyan kita ng stick to punish you. Pero pag maganda yung ginagawa mo, bibigyan kita ng carrot, ha? Para i-reward kasi ginawa mo maganda. So far, I am proud to say, no? Ang sinasabi ko lagi ito sa community, na ang pulis Parañaque ay maayos na pulis. Lagi ko yung sinasabi. Pag lumapag ako sa isang sitio, purok, sinasabi ko lagi yan. Ako po ay natutuwa at very proud na sabihin sa inyo na kahit meron pong mga pulis nagkakalat sa ibang probinsya, no, sa ibang district, ako po, sinisigurado ako sa inyo na ako po ay natutuwa at proud sabihin na ang Parañaque City Police Station personnel ay matitino. Yan po lagi ko pong sinasabi, no? Nagbabago at pilit na magbabago pang Philippine National Police. Yan po yung gusto nating mangyari, no? So maganda naman, kaya naman pala mag number 1. So bakit hindi natin ginawa yan, no? So kaya nyo. Kaya ang style ko kasi, pinipressure ko kayo para lumabas yung mga talent nyo dyan. Alam ko naman na mga galing naman kayo lahat dito, no? So na-redeem na natin yung mga previous na kalimutan nyo na yung nakaraan, ha? Harapin natin yung bukas at ngayon, no? Para i-improve pa natin yung distribution natin para sa Parañaqueños. So tuloy-tuloy lang tayo at ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng suporta ninyo, no? Because dapat tuloy-tuloy yan, ha? Kasi bukas maglilib muna ako, ha? Uuwi muna ako, tuwan-tuwa si NUP, oh. Maglilib muna ako ng isang araw. In my absence, yung ako pa natin ay magiging officer in charge, ha? Sabi niya, sir, kung shift ko kayo, sir, dalawang beses.
kababayan, ano, yung pong nakita po natin, yung video, ano, yung po ay tayo po ay matend ng flag ceremony nung kahapon dyan po sa PNP headquarters ng lungsod ng Parañaque, ano. At ang narinig po natin ay ang magaling, masipag at talaga naman determinado nagsugpuin. Ang kasamaan dito sa lungsod ng Parañaque, wala pong iba, ito pong si Police Colonel Maximo Prial Sebastian Jr., Chief of Police ng lungsod ng Parañaque. So, napakagaling po, ano. Ganun din po kasama yung pong mga sub-station commander ng lungsod ng Parañaque, 8 sub-station commander, and of course, ito pong sakupan naman, maging sakupo, ito pong si Colonel Kakap naman, at saka po itong si Akopa na ito pong si Lieutenant, si Colonel Chavez naman ay sa kasalukuyan pong umattend ng monthly flag ceremony diyan po sa nasabing headquarters. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:50, no? Siyempre, regards po natin itong mga nasa online. Ito pong si Mr. Usapang Kalye. Ito pong si Mr. Jojo Santico. Jo, kumusta ka na? Kumusta ka na dyan sa lugar ng Santo Niño? So tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:50 on June 2, June 9, 2021 at about 4 p.m. under the leadership of Police Colonel Maximo Prial Sebastian Jr. at Police Lieutenant Romeo de la Cruz Niño II, officer in charge of San Valley Police Substation, together with 7 others established checkpoint along San Valley Driving Corner, San Andres Street, Barangay San Valley, Parañaque City as part of PNP Crime Prevention measures and revitalize anti-criminality campaign against criminal activities in the area. Also intensifies of security measures. Likewise, implementation of city ordinance concerning the general community quarantine or GCQ guidelines to help suppress the spread of COVID-19 and remind the community to maintain minimum health protocols being implemented by our city government side. Activity peacefully terminated at about 6 p.m. of the same day. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive. So dun po sa ating mga kaibigan, ano? Kumusta na po ang ating mga kaibigan? Ito pong mga nasa online. Ito pong si Mr. Jojo Santico, and of course, ito pong si Chef Hel Corel naman, aba? Kumusta na po ang Quezon, ano? Naalala ko nang tayo ay pumunta dyan po sa lugar ng Quezon, Chef. Kailan kaya mauulit yun, ano? So tayo po ay nakarating na dyan sa bahay nila Chef Corel, dyan po sa lalawigan ng Quezon. So doon po sa ating mga kasama sa Values Formation Spiritual Transformation Incorporated, regards ko po kayo sa panguna po ng ating butihin Reverend Nicolas Amatorio at saka ito si Ma'am Susan Amatorio dyan po sa Campo Crame. Ganoon din po itong ating mga elder, siyempre sa panguna pa rin po ng ating Chef Romel Solom. Ito pong sila Chef Raimundo, maging sila Chef Palatao. Kumusta na po kayo? Yung pong lahat ng bumubuo ng Values Formation Transformation Incorporated, siyempre ito pong mga martial riders naman, regards ko po kayo, no? Kumusta ko kayo lahat at hindi ko kayo maisa-isa dahil sa napakarami natin, ano? Yes, we were born. At tila pagkakalam ko, tila magkakaroon at po ulit tayo ng ARPAC, ano? Riders ba naman? So regards ko po kayo. Regards ko po kayo lahat. People ask me why I never find a place to stop and settle down, down, down.
At doon po sa ating mga kaibigan, batay na rin po sa ating mga balita, no? At bibigyan lang po natin ng kaunting pansin tungkol po doon sa tuloy-tuloy na daloy ng ating mga bakuna na kung saan darating na po ngayong Hulyo maging sa Agosto na umaabot di umano ng 40 million doses naman ng vaccine. So doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po dyan sa lalawigan ng Camarines na kung saan ang inyong lingkod, taga Bicol po ito, isa pong Uragon at nagtatanong ang ating mga kababayan, nagtatanong ang ating mga kaibigan at nagtatanong ang ating kapamilya hinggil po sa sapi ng bakuna. Doon po sa ating mga kaibigan, hinikayat po natin na sana po tayo magpabakuna dahil nga po dahil sabi na rin po ng mga eksperto, yan po ay pinag-aralan ng maigi. So kung ano man po ng uri ng bakuna po yan, kung ano po ang brand, sana tanggapin na natin dahil yan po ay kailangan sa mga panahong ito dahil nga po sa tuloy-tuloy pa rin naghahasik ng lagim ito pong virus mula sa COVID-19. Aban, sabi nitong si Mr. Jojo Santiago, bukas, bakuna ko dyan sa lugar ng SM Sokat. Pil na pil ni Joe, aba naman. So tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Bibigyan lang po natin ng kaunting pahapyaw lang ito pong usapin ng PDP laban official press complaint for partisan politics. Sabay ito na. Ito po ay sa panulat ni Rodina Villanueva. Babasahin po natin. A private citizen has filed an administrative complaint with the Office of the Ombudsman against three PDP Laban personalities who are government officials for participating in the partisan political activity held in Cebu last night, May 31. Named respondents in the 17th page complainant were Raul Lambino, Presidential Advisor for Northern Luzon and Administrator of the Cagayan Economic Zone Authority and PDP Laban Vice President for External Affairs, Melvin Matibag, at President and Chief Executive Officer of the National Transportation Corporation and Party List Deputy Secretary General and Undersecretary Astrabil Pimentel, Naik, Executive Director of the Commission of Filipinos Work Overseers and Parts of PDP Laban Membership Committee. Aba naman. Yes, we were born. Victor Morella, resident of Quezon City and an advocate for greater public accountability, alleged that respondents engaged in political activity prohibited under Executive Order Number 292 or the Administrative Code of 1987. During the Parties Council meeting held in Cebu City last May 31, the meeting agenda was to urge President Duterte to run for Vice President in 2022. The respondents violated the prohibition on partisan political activity for officers and employees of the civil service law and jurisprudence had a stated clear exemption for public officers and employees participating in partisan political activities. The complainant read, Morella stressed the provisions of the Administrative Code of 1987 and the Omnibus Election Code expressly exclude civil officers or employees who hold political offices from the prohibition against engaging in election campaign or partisan political activity. The respondents are not member of the cabinet, neither are they among the other exemption for permissible partisan political activity under law and jurisprudence, Morella said in complaint. Suitcase and an old guitar or something. So tuloy-tuloy na po. Tuloy-tuloy na po ang puwersa sa pagitan ng PDP versus PDP. So yun po ang ating mga kasama, Sa ating po mga kasama, Luzon, Visayas at Mindanao, gusto po natin ipalam na ngayon po ay Mayo na. Sa sunod pong Mayo 2022, aarangkada na po ang national and local election. Kaya po din po sa ating mga kababayan, para hindi na po maulit ang kasaysayan na po ulit-ulit na nangyayari, maaga po, pili-pili na po tayo para hindi po tayo magkamali sa darating na halalan. Yes, we were born. Di ba? So, paulit-ulit, every 3 years may election. Pagdating ng 6 years, may election dahil ito po ay tinatawag na national election sa presidential, maging sa vice presidential naman.
So yun po ang paulit-ulit na nakaganapan dito po sa ating bansa na kung saan hindi po natin mawawala na every now and then ay may usaping politika. Doon po sa hindi sumasang-ayon, doon po sa patulog-tulog, doon po sa tumatanggi, doon po sa nagpapasaway sa usapin ng politika, ay sana matuto na po tayo, gumising na po tayo sa katotohanan na bawat Pilipino dapat maging involved sa usapin ng politika dahil dito po nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa at dito rin po nakasalalay ang kinabukasan ng bawat pamilya. Matindi. So narinig nyo narinig nyo yung palakpak at may kasamang brrrr. Di ba? So doon po sa ating mga kabaibigan, at gusto po pa rin po nating basahin, basa-basa tayo. Basa-basa po tayo. Ito po ay galing sa payagang Manila Star na panulat po ni Paulo Romero. Ito po ang sinasabi, no need to rush economic chacha Soto. Ay nako, yung iba po kasi ay tila nagsasamantala pa sa usapin ng chacha, charge tungkol po sa usapin ng economic naman, doon po sa ekonomiya, ang pagkakaalam ko, itong ating kababayan na si Congressman Salcida ay tila siya po ay talagang expert sa usapin ng ekonomiya, kaya sinusulong niya na di umano ay dapat magkakaroon po tayo ng chacha or charge naman. Yung pagpapalit doon sa ibang bahagi ng ating 1987 Constitution, There is no need to rush. There is no need to rush the passage of the bill seeking for amended economic provision of the Constitution as there is still time to pass it needed. Even as there are other investor-friendly measures nearing enactment, Senate President Vicente Soto III said yesterday. Soto was referring to resolution of both House Number 2, RBH 2 passed in the House of Representatives last June 1 that needs a corresponding passage in the Senate for the charter chacha process to move to the next stage of holding a plebiscite, which proponents wants to coincide with the May 2022 elections. He said RBS 2 was transmitted to the Senate and was referred to the Committee on Constitutional Amendment and Revision of Codes chaired by Senator Francis Pangilinan. This is a better chance of passing instead of chacha. I personally am not in favor of the political charter chance. So if we're talking to amendments to the charter, very focused on economic provision alone, it is not a better chance of passing in the Senate, Soto told CNN Philippines, the source. As long as it's addressing economic issues, we have enough time to tackle it. Really, we should not be rushing it. We should discuss it well. Aba naman, ito ang sinasabi natin, Doon po sa mga nagtutulak sa usapin ng Constitution, sa revision, mas magandang itulog nyo na lang muna yan. So tuloy-tuloy na po tayo, Dumating na po itong mga papalit sa ating programa, Ito pong kasama na po itong mga model. Maya-maya lang, wag po kayong alis dahil dumating na po ang team ng marketing. So sila po yung magpapangat ng sales ng ating Paranaque Press Club Night Radio. I like it, I love it, I want some more of it. So tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating huntahan, Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Maging yung pong nasa online, regards ko po kayo at sana mas maganda ang regards ko kung sakasakaling i-share nyo po ang ating programa. Di ba? Di ba, Joe? At malapit na po tayo magtapos. Pasensya na po kayo dahil ang ating balita ngayon tila ratsada dito, ratsada doon, liko dito, liko doon.
Doon po sa ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Parañaque. Regards po natin ang lahat ng pamunuan ng Unified Force Multiplier sa panguna po ng ating Chief of Police na si Police Colonel Maximo Preal Sebastian Jr. And of course, lahat ng officer ng Unified at ganoon din po ng Parañaque Police Multipliers. Doon po sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po itong UCBO, siyempre sa panguna ni Mr. Ives Crabador. And of course, ito pong PNRC, maging ito pong Guardian. Regards ko po kayo, ganun din po itong pamunuan ng PARDS. At siyempre, hindi po tayo magtatapos kung hindi pa rin po tayo nagpapasalamat sa buting Mayor Edwin Olivares, dito po sa buting City Administrator Attorney Ding Soriano, and of course naman itong Public Information Officer na si Mr. Mario Jimenez. Regards ko po kayo. At ganoon din po itong pamunuan ng Parañaque Anti-Drug Abuse Council Office sa pamuno ng ating Action Officer na ito pong si Mr. Andy Altareos, and of course ito pong ating mga padag staff. Regards ko rin po kayo. At ganoon din po lahat ng departamento, lahat po head ng departamento ng lungsod ng Parañaque. Regards ko po kayo. At ganoon din po lahat ng barangay captain dito po sa 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque. Regards ko po kayo. At ganoon din po itong ating mga barangay captain, at ganoon din po itong ating mga substation commander mula po sa substation 1 hanggang substation 8. Regards ko po kayo. Siyempre sa pamagitan pa rin po ng ating himpilan ng Parañaque Police, sa panguna pa rin po ng Community Affairs Section, sa panguna po nitong si Major Police Major Benedicto Balagtas. Bakit wala dito? Okay, so tuloy-tuloy lang po tayo, no? Malapit na po tayo magtatapos. Kaya po ang ating kumustahan dyan po sa lalawigan ng Camarines Sur. Siyempre, regards po natin ang gobernador ng lalawigan ng Camarines Sur, ito pong si Gobernador Megs Villaperte, and of course naman itong mayor ng Tigao na ito pong si Manay Cheque Puentevilla, maging ito pong sa lugar ng mayor ng San Jose, ito pong si Mayor Chavez, ganun din po itong mayor ng lungsod ng Eriga na ito pong si Manay ito pong si Mayor Alpilor, si Madeline Alpilor, ganun din po ang ating mga kababayan dyan po sa Bicol Region, Maray Nabanggi po sa Indugabos, ganun din po ang ating kaibigan dyan sa lugar ng Cavite, siyempre sa panguna pa rin po ng Rektang Puna News Online, Mr. Roger Omeres, maging itong si Lagablab ng Cavite, ito pong si Mr. Ramos, and of course naman ang lahat ng kasama natin sa pamamahayag, siyempre ito pong ating Vice President for External Affairs, ito pong si Mr. Asana Idol, and of course naman itong si Mr. Archigadang. Regards ko po kayo. Ganun din po dyan po sa lalawigan ng Laguna, siyempre sa panguna pa rin po ni Mr. Libby Tata, Nelson Asinas, and of course naman itong si Mr. Laarne Barrero, lahat pampugi na media dyan sa lugar ng Calabarzon, dyan po sa lugar ng Laguna. Regards ko po kayo. Ganun din po dito sa lugar ng Rizal, ang pamunuan po ng Rizal Press Corps, sa panguna pa rin po ng ating kababayan na si President Natsal Porte, maging itong ating kababayan na huli ka na ito pong si Mr. Jojo Sibial. Regards ko po kayo. Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ako po ay magpapaalam na sa ating programa ngayong gabi. Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong lahat, at nagsasabing dito po sa Manibila ng Masa sa umaga sa tanghali, maging sa gabi tayo ay magkakasama-sama. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Thank you.